simple question. This is an example of paulit-ulit na this is the budget politicizing. hearing through the Ang questions VP ang of the nagbanggit ng senator. salitang boboto. Ang problema Wala niya akong kasi sinabing boboto. nakalagay yung pangalan I'm ko simply doon sa asking. libro. At yung Hindi ko libro na yan, ma-imagine we're making ibibigay so much namin trouble, doon so sa much mga fuss bata. about At a 10 yung mga million bata na peso yan, may item mga na magulang itinatanong na ko lang boboto. simpleng, what At is yung the book pangalan about? ko At ilang ay kopya nagkalat ang doon sa bibilihin kung ng saan man gobyerno sa halagang ibibigay 10 yung milyong piso libro. at i-distribute. I don't appreciate Madam this Chair, kind of attitude, we Madam commit Chair. to send Usually, ang tomorrow resource everyone persons in this room natin a copy ay nagbibigay of the ng parehong institutional courtesy. Bobo ba talaga si VP Sara? Bakit hindi niya masagot ang simpleng tanong ni Senator Riza tungkol sa kung ano ang laman ng libro para ma-justify ang budget na 10 milyong piso na hinihingi ng opisina ng Vice President para sa publication ng kanyang libro? Bakit pa ulit-ulit na tinitira ni Sara si Riza at inakusahang pinupolitika ng senador ang proposed budget? Bakit hindi makaget si Sara sa simpleng tanong at palagi niyang pinipersonal ang bawat salita ni Riza? Kayo na ang humusga kung ano ang inugali ni Sara sa budget hearing ng proposed budget na 10 milyon para sa librong kanyang isinulat na may pamagat na isang kaibigan na gusto niyang gastusan ng gobyerno at ipamigay sa mga estudyante. Panoorin mula umpisa hanggang matapos at ikomento ang inyong opinyon tungkol dito. About yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Riza Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of
behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Ganito bang klase ng pinuno ang gusto nyong maging susunod na presidente ng Pilipinas? Di makagets o mahina ang kokote? Simpleng tanong tungkol sa budget ang sagot ay pinupolitika. Budget hearing na uwi sa usapang botohan. At bakit binanggit ni Sara na sinabihan daw niya ang isang konsehal sa Davao City na bigyan ng boto si Risa sa mga barangay? Mayor ba ang nagdedesisyon sa boto ng mga tao sa bawat barangay o ang mga botante? Isa itong malaking tanong na dapat ding sagutin ng Vice-Presidente. Sa susunod na video ay maririnig natin ang pagtatapat ni Sara na hindi naman talaga daw niya gustong tumakbong presidente o vice-presidente noong election 2022, kundi mayor lang daw talaga ang tatakbuhin niya. Inamin din niya na late ang filing niya ng candidacy sa national election dahil wala naman daw talaga siyang balak tumakbo sa national. Diba ang Vice Presidential Office ay parte ng executive branch of democratic government. At ang budget ng OVP ay budget for executive. Ibig sabihin, nakikinabang si Sara sa benepisyo ng executive branch ng gobyerno pero sumasama siya sa mga kalaban ng mismong presidente na kasamahan niya sa executive office? Bakit ganon? Dahil lang sa usapang budget? Sinabi rin niya na humingi din daw ng tulong si BBM at IMI sa kanya para manalo daw siya sa Mindanao. As if walang mga Marcos loyalists sa Mindanao area at kailangan pa ng tulong niya. Sinabi rin ni Sara na threat daw ang pamilya nila sa politika. Totoo ba? Ang ganitong claim ay patunay ng kayabangan ng pamilya Duterte. Paano sila magiging threat? Alam ba ni Sara kung ano ang ibig sabihin ng salitang threat? Ayon sa dictionary, ang salitang ito ay nangangahulugan ng a statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done or not done. Isa pang kahulugan ng salitang threat ay a person or thing likely to cause damage or danger. Kung sinabi ni Sara na ang pamilya ay isang threat, ibig sabihin sila ang totoong kalaban. Sila ay hindi kakampi ng sambayanang Pilipino, kundi sila ay mapanganib. Pakinggan ang pahayag ni Sara dito. Well, it's based on facts, no? Kasi sabi ko nga, kinoto kanina, no, yung speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Nahirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication.
sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako, anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa mga kaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. Kasi sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba? Merong Quad Committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos, merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos, doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung confidential fund. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa project namin. Huwag na natin gamitan ng confidential fund. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung pinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, etong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nakahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put line. Hindi po kami nagkikris-cross ng problema namin. Tulad po na sinabi ko sa aming mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue po sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yan. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate
ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya, tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket project si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagkaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong President. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yun na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Dahil na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping? Do you want to answer the question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy Marcos, magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang
ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe, kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, politika, nung natapos na ako, nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito may eleksyon hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat, dyan kayo lahat, dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you. Ayon kay Sara, di raw kawalan sa kanya ang pagiging vice-presidente. Sa palagay nyo, tama ba ito na marinig ng mga Pilipino, lalo na ng mga taong sumuporta sa kanya sa eleksyon at gumastos ng milyon-milyon para lang sa kanyang kampanya? Ganun lang yon? Tama ba yung sinabi niya? Kung hindi kawalan sa kanya, ibig sabihin, wala siyang puwang na mamuno ng bansa dahil mismong mga botante niya binigo niya. Sa totoo lang, kaya lang naman binoto si Sara ng mga Marcos loyalists ay dahil nakipagtandem siya kay Bongbong Marcos at sa Uniteam. Pero kung hindi, wala siyang makukuhang solid votes mula sa mga Marcos loyalists na silang nagpanalo sa kanya. Ang DDS nga, hindi na ipanalo si Cayetano noon sa eleksyon 2016 kahit dumikit pa kay Duterte. Nasa 5 milyon lang nakuha niyang boto at yun lang ang mga boto mula sa mga DDS. Kung hindi binoto ng mga Marcos loyalists si Duterte noon, baka 5 milyon lang din ang nakuha niyang boto mula sa mga DDS. Ngunit sa 16 milyong boto na nakuha ni Duterte noon, 11 milyon galing sa mga Marcos loyalists yon na silang pinakamalaking porsyento ng mga botanteng nagpanalo kay Duterte sa pagkapangulo. Kaya masasabi natin na ang pinakamalaking porsyento ng mga botong nakuha ni Sara nitong 2022 eleksyon ay galing sa mga Marcos loyalists na silang nagbigay ng pinakamalaking mandato kay Bongbong Marcos para mamuno sa bansa. At ngayon ayon kay Sara, di raw kawalan sa kanya ang pagiging VP kung i-impeachment siya. Kung ganun pala, ano pang ginagawa niya? Let her vacate ng VP office and let the next in line to occupy it. Ganun lang kasimple yon, diba? Ano bang habol ni Sara sa OVP? Budget? Pwede naman niyang i-publish ang libro niya gamit ang kanyang sariling pera. Ang problema, ang libro na yan ay magiging campaign material kahit matagal pa ang eleksyon. Yan ang katotohanan. Ano masasabi niyo sa mga naging pahayag ni VP Sara? I-komento lamang sa comment section ang inyong opinyon at paki-share sa lahat ang video na ito.